Mataas na heat index na nasa danger level patuloy na naitatala ng Pag-asa Dagupan Station. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Madalas uminom ng malamig na buko juice si Anthony bilang pampawi sa mainit na panahon. Kung dati, madalas siyang lumabas, ngayon, timbahay na raw si Anthony. Doon kami nagpapahinga sa silong ng mangga pag mainit po. Hindi masyadong lumalabas ng bahay. Oo, sobrang init po. Patuloy na nakapagtatala ng mataas na heat index ang Pag-asa Dagupan Station. Kaya halos hindi na raw lumalabas ng bahay ang maraming residente. May possibility pa na tataas ang ating heat index kasi ang ating buwan na inobserbahan ay hanggang first week pa ng June. Lalo-lalo nga yung nabanggit natin na El Nino, nandyan na yan. Nitong Lunes, umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa probinsya na italayan sa pagitan ng alas 2 at alas 3. Ngunit paano nga ba sinusukat ang tinatawag na heat index o damang init? Kung ang linsangan ng hangin o yung tinatawag natin yung air temperature ay nasa pa 32 degrees centigrade, i-plus mo yung 8 degrees Celsius centigrade para yun na yung heat index na nararamdaman mo sa katawan ng tao. Ibig sabihin, kahit 32 degrees Celsius ang init sa labas, magiging 40 degrees Celsius ang init na nararamdaman ng ating katawan. Nagbibigay rin ito ng babala kung may panganib na sa kalusugan tulad ng heat exhaustion o heat stroke. Samantala, inihayag din ng World Health Organization na delikado ang paggamit ng electric fan sa mga kulob na lugar, lalo na ngayon na nararanasan ang mainit na panahon. Ayon sa Health Authority, kapag walang maayos na ventilasyon ng isang silid, maaari itong magdulot ng mas mataas na body temperature na posibleng humantong sa heat exhaustion, pagkahilo at hirap sa paghinga. Inirerekomenda ng mga otoridad na magbukas ng bintana o pinto para sa maayos na airflow at ugaliing uminom ng sapat na tubig. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.